Hello, Mike. Test. Hello. Hindi ko alam po. Ano. Ba't ako tumasok ka? Sige nga, ma'am. May mag-ilong Oo. ba? Sige, sige. Wala na. Wala, wala. Wala. Ba't ako tumasok ang kamay ko? Ay, sir, hindi daw matutuloy kasi. Okay. Ilagay mo dyan, walang battery. Dito sample. Anong kinakanta mo kadalasan, ma'am? Anong kinakanta mo kadalasan? Hindi ba yung mag-iliw? Sige, ma'am. Ma'am, medyo ano kasing lalamunan ko. Paano mo, alam mo paano i-operate ito? Mag-mic ka. Ito maganda to. Performer din to. Masakit din ang lalamunan ko. Mamaya, tayo ko muna dyan. Bakit ano meron ka katakan? Be? Mic test. Dito. Mag-prayer. Okay. Mag-pray muna ako. Huwag mo muna. Ang pray ko kasi, simple lang. Pero napakalaga para sa inyo. Manalangin tayo. Okay? Pag-ilang Diyos na mga pangyayari sa lahat. Maraming salamat po inyo sa pagkakaibigan sa amin ngayon. Kung ito ay ihanda ang aming mga sarili dahil sa mga OFWs na nandito ngayon. Lord, i-bless mo po ang bawat isa. Naway sa mga oras ito, magbigyan sila ng liwanag. Ihanda nila ang mga sarili Panginoon. Bago malis patungo sa labas ng bansa upang maging safe sila pag-dito. Lord, ito po kasanin na langit sa Parasus. Aming Panginoon, ito po kasanin na. Thank you. Salamat. Ma'am, kasi ito, performer. Saan ang bansa, ma'am? Singapore. May sample isang awitin. Akapela po ba, sir? Ha? Akapela po ba? Sige, sample, ma'am. With action, ha? Sige, ma'am. Pag-hirap po ng vaccine sa Ha? box. Okay lang. Kaya na ito. Sige. Banat, ma'am. Sample lang, isang kanta lang. Sige, ma'am. Sample isang awitin. Oh, seryoso to. Gagantihan kita mamaya. Sige, ma'am. Sample. Head chorus na po ba? Ha? Head chorus na. Oh, chorus na lang. Sige. Ready? Start. Wala bang mga kamay? Dami nila, guys. Sige. Sige, ma'am. Oo. Bakit nga ba mahal kita? Kahit di pinapansin ang damdamin ko, di mo man ako mahal. Heto pa rin ako, nagmamahal ng tapat sa'yo. Bakit nga ba mahal kita? Kahit na may mahal ka mang iba, ba't baliw ako sa'yo? Hanggang kailan ako magtitiis? So bakit nga ba mahal kita? Thank you, ma'am. Salamat. Pwede ka na umupo. Okay. Ang galing, guys. Ang galing, no? Ang mga bayani dapat handa sa latang panahon. Tama? Maraming mga pagsubok nakakarapin kapag dating sa labas ng bansa. Pero dito pa lamang sa Pilipinas, dapat tatagan mo yung inyong kalooban bago umalis. Kasi maraming hamon, pagsubok nakakaharapin ka. O doon na maganda man, iba maganda ang trabaho. Pero pagdating doon, mayroong mga pagbabago. Tama? Dapat maging handa kayo. Dapat buo ang loob, tapang, no, at kailangan palaban. Ayos? Di ako nandito para sa inyo. Ma'am, itong ganti ko para sa iyo. Tell me when Tell me when will you Okay! Ngayon ganito. May natutunan. Yari kayo. Yan ang maganda, no? Mayroong pamukaw sigla. Okay? Ngayon, umpisa na natin.
Hindi lang ako ang magsasalita dito. Dapat makipag-participate kayo sa akin. Kasi, mas maganda, hindi lang ako ang may alam, dapat lahat kayo ang may alam. Hindi lang ako magtatrabaho, dapat kayo magtatrabaho din dito ngayon. Ang ibang speaker, no? Ganito. Sila lang, nagsasalita lahat sa harapan. Sa akin, hindi. Bakit? Kailangan bawat isa makipag-cooperate. Kaya nandito ngayon sa Pidos ng AMIPA, biniwilutang po kayo. So sana po, magkaisa tayo. Magkaisa tayo sa ano? Sabi ko, pagdating na nalalan. Okay. Wala namang trabaho sa labas dito sa Pilipinas, wala na. Wala na. Kasi kaya kayo ay alis, meron pa. Pero mas maganda ang trabaho sa Pilipinas kaysa sa labas ng bansa. Sa labas ng bansa. Hindi na kayo maghintay pa ng eleksyon bago makalis, hindi na. Hindi na kayo. Hindi na. Talagang alis na. Marami yung mga first, it's abroad, taas yung mga may, it's abroad. It's abroad. Thank you. 10. First timer, taas yung mga kamay. Halos lang. First timers. Okay. Meron din dito mataas yung mga kamay. Ang tanong, ano kayo? Sabi ni Mama, naglating na sa akin. Pag-ilan ko na yun mo. Bilisan mo kasi antok na kami. Okay. So welcome sa AMIPA Pidos. Hindi talaga kayo ano ha. Pero bago lahat, ito parang patalastas na parang surprise lang para sa inyo. Surprise. Survey lang. Lahat kayo, ang dati ng eleksyon dapat makaboto, no? Kayo yung mga tinatawag na absentee voting. Pagdating sa labas sa bansa, mayroon din naman doon, mas advanced pa yata kayo, no? No? Wala pang buboto na kayo doon. Okay. Sige, para matulungan natin yung bayan natin, may ahon sa kahirapan, no? May ahon sa kakurapan, may ahon sa kakurapan. Sige. Okay. Malakas ngayon ang magkalaban, no? Puro malalakas. No? Puro malalakas. Naglaban-laban, no? Lakas ang tama. Okay. Di ba dalawa yun? PDP, laban, at saka bagong alyansa. Tama? PDP, laban, kay pinangunahan ni Duterte. Yung bagong alyansa kay Marcos. No? Pwede ba magtanong? Pagdating ng halalan, sino ang pipiliin mo? Sino ang napupusuan mo? Magtatanong na ako. Itaas yung kamay nyo. Be serious. Yung dito sa puso nyo. No? Kasi, siyempre, dito pa, alis lang din man kayo. Hindi na tayo magkita-kita. Short survey lang to. Surprise short survey. Huwag kayong mahiya kung anong naramdaman mo. Wala tayong pinapanigan. Sino? Ang pabor sa PDP laban, taas yung mga kamay. Taas yung mga kamay. Huwag mahiya. Huwag mahiya. Okay. PDP laban, taas yung mga kamay. PDP? Bagong alyansa, taas yung mga kamay. Gano'n ba talaga? Bagong alyansa. Wala na, kay Marcos. Wala na, ubos na. Nawala ng tiwala. Bahala na kayo dyan. Yung hindi tumataas na mga kamay, yun ang mga undecided. Na. Okay! Ayan na natin sila. Okay. So dami na tao ngayon. Walang antok. Walang antok. Okay? Ang Pidos nyo, dapat alamin nyo kung saan kayo may Pidos ngayon, no? Ang Pidos nyo, AMIPA, Pidos. Okay. Pakibasa nga natin lahat. AMIPA Pidos. Saan po matatagpuan? Okay, next. Pios. Lahat ba nag-undergo ng Pios? Kaya nag-Pios ngayon. Pre-Employment Orientation Seminar. Yan po ay pinapatupad ng DMW, dati POA, no? PDOS, Pre-Departure Orientation Seminar, yan po ay sa pangunguna naman ng UWA o Overseas Worker Welfare Administration. Yung PAWS, ano yan? Post-Arrival Immigration
DFA. DFA naman ang may hawak yan. Okay. OWA. Yan. Pre-departure orientation seminar. Okay, magtatanong lang ako. Ano daw ang PIDOS? Basahin natin sabay-sabay. Oh, sige. Yan po, no? Ayan. Sobrang diin pala. Okay. Next. Sabay. Sa pamamagitan ng Pilos, mabibigyan sa bawat kaalaman ng mga OFWs para sa kanila ang sarili at ang mga pamilya sa haraping hamon ng mga trabaho sa ibang bansa. First timer. Pamilya. Haraping hamon ng pagtrabaho sa ibang bansa, no? Maihanda ang kanilang mga sarili, no? Sarili at ang kanilang mga pamilya sa haraping hamon ng pagtatrabaho sa labas ng bansa. Ayun mo mga gamit sa abroad. May mga hamon, may mga pagsubok, mayroon. Ayan. Bakit kailangan magpidus? Basa. Para maganda ang pamamaho sa kultura at kagaya sa lahat. Para magandaan ang pagkakaroon ng pinag-iwan. Malinaw? Habang nagbabasa kayo mga first timer, ano naramdaman nyo? Medyo kaba? Parang nagdadalawang isipan na. Hindi naman sa iba, hindi naman. Tama, ma'am. Pero mo, ito maaaring harapin mo. Mga pagsubok maaaring harapin mo sa pangibang bansa para malaman kung paano makatugon sa haraping realidad sa ibang bansa. Mayroong mga ex-abroad yan, ex-abroad ka sa mga ngayon. Thank you. Ma'am, ilang taon sa labas ng bansa? 5 years. Kamusta? May naipon pa naman. Wala. Wala talaga. Kaya pabalik. Kaya pabalik. Anong trabaho mo dati doon, ma'am? Assistant nurse. Natandaan mo pa yung doon ka nag-assistant? Sino? Ay, sa home center. Oo. Hospital. Kasi kung may assistant, mayroong ginagawa. Doktor po kasi Doktor. yung na-assistant. Doktor. Okay. So, may anak ka naman? Isa. May asawa kayo? Single parent. May anak, walang asawa guys. Ilang taon naman? 36. 36. Ako 37. Saan ka? Anong province mo? Pangasinan. Pangasinan ka. Doon ka umuwi. Hindi po siya Las Piñas po sa bahay. Okay. Babae. Ako tanungin mo ako sana kung sa bahay. Okay! Ma'am, wala talagang naipon. Kamusta ang pakiramdam mo nung nasa labas ka ng bansa? May naging karanasan ka na yung totoong nangyayari sa buhay mo doon sa labas ng bansa? Yung parang magandang karanasan o yung hindi magandang karanasan? Yung hindi naging magandang karanasan? Hindi maganda. Minsan kasi ibang OF. Kasi skill kayo, mas maganda magsalita ng malakas. Share mo dito. Anong wala ka naman Hindi. Sa karanasan? experience ko kasi Bad experience. registered nurse kasi ako. Opo. Pagdating ko kasi doon, hindi pa po ako registered. Opo. So yung salary kumbaga is hindi siya ganun kalaki compare sa dapat nasasahurin ko kung naging nurse ako.
So yun lang naman po yung nakikita ko. And aside doon, minsan mahirap Adjust. yes, mag-adjust sa mga kasama. Mostly, mas nahirapan ako. Minsan may mga Pilipino kasi na minsan sila pa yung medyo parang magda-downside. Marinig nyo? Yun yung naging experience ko before. Kahit Pero, pareho kayong Pilipino, pero iba ang pag-trip sa'yo. yes. Kaya dapat maging aware ka sa paligid mo, sa ibang culture, lalo na dun sa bansa ko. Di ba? Welcome. O sino pang may naging karanasan yan, yung bad experience, meron? Yung gusto mo nang umuwi ng Pilipinas kasi hindi mo nakakaya, meron? Meron? Sino? Ha? Halika dito, Seth. Sa'yo, ma'am, anong naging karanasan mo, ma'am? Oh, ma'am. Sige, ma'am. Salita, ma'am. Anong nangyari, ma'am? Pwede ka dito sa harapan, ma'am. Bilis. Guys, mahirap. Maraming nagiging karanasan. We are talking about realities. No? Kaya dapat, ma'am, ipaliwanag mo sa kanila, ma'am. Anong nangyari? Yung nakipag... Sige, ma'am. Diyan na sa... Para hindi ka na mahirapan. Nung nagsabi po yung asawa ko na makikipaghiwalay na po daw siya kasi po Pero anong trabaho mo doon, ma'am? DH po ako. Sige, ma'am. Salita kayo. Sige, ma'am. Nasa Hong Kong ako that time. Tapos, Mag-microphone ka, ma'am. Mike, lapit mo lang, ma'am. Sige, ma'am. Salita ka. nasa Hong Kong po ako that time. Nung siguro mga 3 weeks pa lang ako sa Hong Kong. Tapos ano po siya, nag-chat siya sa akin. Pero nung nasa Maynila pa lang ako, parang nag-less na yung namin communication. And then after 3 weeks pa lang ako sa Hong Kong, sabi na makikipag-ano na daw siya, makikipaghiwalay kasi daw po. Mag-asawa na siya nag-iba. Ang lungkot, no? Tapos, ma'am, nangyari. Hindi pa ako makaka-uwi kasi po 3 weeks pa lang ako. So that time is, alam niyo na ang Hong Kong, open country siya. Sa mga Hong Kong at China. Nag-day off ako. Tapos, buti na lang yung amo ko that time is, nakakaintindi siya. Mag-day off ako, maglalasing, tapos uuwi ng bahay. Maaanan ko na lang yung amo ko na, siya yung nag-blower ng buhok ko, pinapaliguan niya ako. Tapos, yun lang. Huwag kayong iiyak mo, ma'am. Iiyak mo kung gusto mong iiyak para malaman. Masakit, ma'am, ang nangyari. Sobrang sakit po. Parang yung gusto mong umuwi, magpapaalam ka sa amo. Mabait siya, totoo, mabait siya. Pero nakaano kasi doon yung pera na ginasto niya sa akin. Yung parang pag-ano niya sa agency. Yung mga expenses niya na papunta na Hong Kong. So, parang yung way of ano na lang niya is kinocomfort niya ako. Sinasabihan niya ako na ganyan talaga ang buhay. Yung parang siguro may plano ang Panginoon bakit nangyari yung ganyan. Just sinasabi niya sa akin. Tapos, yan na, mga 6 months, ganyan. Yung parang naging okay na ako. Tapos, Kasal ba kayo nung makikipaghiwalay siya? Kasal kayo? May ilang anak niyo, ma'am? pangatlong anak ko po. Tapos saka pa siya nag-decide na hiwalayan ka? Opo. So tinanggap mo kahit masakit sa kalooban mo? Sakit po, opo. Talagang pag-uwi mo ng Pilipinas, wala ka ng asawa. Hanggang ngayon, wala ka pa rin asawa. Sige, ma'am, maraming salamat po. Yun ang naging karanasan ng mga kababayan natin na mga OFWs pagdating sa labas ng bansa. At alam ko mayroon pang iba dyan, yung totoong pangyayari. Kaya ang pinag-uusapan natin yung realidad. No? Lahat ng mga pagsubok sa labas ng bansa dapat malaman ng mga OFWs. Lalo kung first timer ka pa lang. Kasi hindi po madali ang pagiging buhay OFWs. Ihanda ninyo inyong mga sarili. Kasi katulad ni ma'am, mabuti. Natapos mo po yung kontrata mo, ma'am. Natapos mo. Mabuti na lamang. Yung boss ni ma'am ay talagang mabait, no? Talagang ginagabayan siya. Ano siya? Ini-encourage siya para matapos lang ang ilang taon na
pagpakahirap niya doon hanggang sa siya ay makauwi ng Pilipinas. Ang problema, nakauwi siya ng Pilipinas. Yung asawa niya, wala na sa kanya. Kinuha na ng iba. Kaya dapat, ang lakas loob mo. No, ikaw ma'am, may naging karanasan ka rin? Wala naman? Opo? Wala. Gusto mo magkaroon ng karanasan? Ganun lang ako. Yan, si ma'am may karanasan. Si ma'am, gano'n din. Yun ang mabigat na karanasan. Kasi nung nakaraan, sa kabila pa ako nag-lecture, ma'am, sabi ko, pag ilang balik mo na sa labas naman sa amin, sir, pang-apat na po. Pang-apat na. Sabi ko, may asawa. Sir, sabi niya, malapit na po. Kasi ang mahirap minsan, yung mga kalalakihan, pag naiwan sa Pilipinas, no? Pag nakita na parang si Mrs., no? Malayo eh. Kunting ano lang, delayed yung sahod. Ba? Lalaki pa ang pinapadalhan, no? Tapos, sila pang nagtatampo. Kaya ingat kayo, mga kababaihan. Kasi pagdating sa labas sa bansa, dapat bago kayo umalis, sabihin mo na sa asawa mo, maghanda ka. Alam ko, mabait ka, pero sana wag kang magpadala katulad ng na ging kasama namin sa Pidos, no? Porque malayo, no? Ginawa niya ang gusto niya, yung asawa niya, kaya pag-uwi niya ng Pilipinas, wala na siyang asawa. Pag ginawa mo sa akin, tandaan mo. Sabihin mo, Mama, ingat. Kayo din mga kalalakihan, ingat din. No? Kasi, medyo, alam mo naman, pag malayo na, dapat sa inyong pagbalik ng Pilipinas, buo pa rin kayo ng inyong pamilya. Mahirap, di ba ma'am? Si ma'am, wala na eh. No? Si ma'am, ano na to? Freelancer. Free na to, anytime. Wala na siyang ano. Basta si ma'am magtatrabaho na. Pero wala namang nag-alala sa iyo o nag-isip ngayon ma'am. Pag alis mo, mag-iingat kami. Wala nagsabi niyan. Ako lang magsasabi, sir. Ingat po kayo. Okay. Sana yun, nawala. Pindot ng pindot eh. Dali-dali. Hindi pa nga tayo tapos. Bakit nawala? Yan, ayan. Ayan na ba? Okay. Next. Mga ano? Ito ba to? Okay. Parang ang purpose, may handang sarili, para makapaghanda kung paano makaangkop sa kultura at kalagayan ng bansang patutunguhan. Iba ang cultures, ang tradition yun, no? Iba. Kaya talagang mag-adjust po kayo. Hindi lang Middle East country, mapa Chinese country, Europe, dapat kayo ang mag-adjust. Kaya dapat magiging aware kayo sa lahat ng panahon. Ang pinakamahirap lang yun sa sa Middle East country, no? Sobrang higpit at saka kunting pagkakamali mo lang, no? Mananagot ka agad sa batas nila doon. Maraming ipinagbabawal na dapat wag mong gawin. Kaya mamaya, mayroong tinatawag tayo na do's and don'ts, no? Kung anong bawal, wag mong gawin. Kung ano ang nararapat, yun ang gawin mo. Kasi para maiwasan na magkapulilyaso ka. Okay? Sa Middle East country is yung kultura. Ano bang kultura nila doon? Iba-iba yung ano? Middle East country is ano yun, yung religion nila is Muslim, no? Arabic. So medyo mahirap doon kasi syempre sa mga kapatiran, kababayan natin na mga Muslim, hindi na gaano kayo mahirapan kasi Muslim country yon, no? Kaya ang salita nila doon Arabic. Kaya dapat pagdating mo doon, alam mo na. Simple lang. Dapat mayroon kayong kunting kaalaman, no? Tuturo ko sa inyo mga wika nila, anong mga wika doon, no? Paano kaumangkop sa kanilang mga wika doon. Okay? Aaralin nyo ang wika nila, no? Kalagayan ng bansang pupuntan para mapaghandaan ang kapakanan ng pamilya
maiwan sa Pilipinas, no? Maiwanan sa Pilipinas. Iyong pag-alis mo, hindi lang para sa sarili mo, pati sa pamilya mo sa Pilipinas. Kaya dapat laging sabihin nyo sa pamilya nyo, mahal, ako'y aalis na. Sana, mas lalong magiging, maingat kayo. Huwag nyo akong kalimutan na ipagdasal lagi. Kasi hindi ko pa sigurado ang bansa na aking pupuntahan. So dapat, ingatan nyo ako para may iligtas ako sa anumang mga kapamakan. Okay? Maraming mga pagsubok na hindi mo alam mangyayari sa inyo. Kaya dapat, naka-ready ka lagi. Ang sundalo, kayo mga bayani, tama? Tawag sa inyo, mga bayani. Kaya dapat, bago kayo lumusob sa laban, dapat, naka-ready na kayo. Alam mo na. No? Dapat, buwang loob mo, naka-ready ka na tanggapin anumang mga mangyayari sa labas ng bansa. Pero, lahat ng bagay walang imposible. No? Kung bago mo gawin yan, ipasataas mo muna. No? Kaya sa pag-gising mo pa lang sa umaga, mag-pray ka na, di ba? Mag-pray ka na, sana Lord, lahat. Pagsalang ko pa lang sa aking work, while doing my task, sana lahat, wala akong maging bulilyaso, sana lahat ay maging matagumpay 100%. No? Then after ng work, papasalamat kayo. Lagi magpasalamat. Yan ang gawin nyo araw-araw. Umaga, pagdating ng gabi, bago matulog, pasalamat. Yan ang ginagawa ko no? Sa pag-lecture ko dito, no, pagtulong sa may mga problema, na mga minamaltrato, mga OFWs sa loob at labas ng bansa, hindi lang sa labas ng bansa, pati sa Pilipinas na may mga problema. Sabi ni Pastor, hindi ka natatakot sa ginagawa mo. No? May sinama ako, taga-simbahan namin, nung may pinasok ko doon sa Laguna. Sabi niya, may mga Muslim pa ako na nakausap doon. Sabi niya, bro, ganun pala ang trabaho mo. Hindi ka natatakot. Nagsasalita ka, parang ang hirap, no? Parang wala kang naramdaman na takot. Bakit? Sabi ko, kung sa Panginoon ka, wala kang dapat katakutan. Ikaw nilalapitan lang para humingi ng tulong sa'yo. Hindi ka dapat matatakot. Yung matatakot, ang inireklamo. Tama? Kasi hindi lang ito ang part ko dito. Mamaya, pagdating sa pinakalas, ipapaliwanag ko sa iyo kung ano ba talaga ang part ko. Hindi lang ko dito sa pidos na to, hanggang sa labas. Kaya dapat magiging handa kayo. No? Ang daming problema na na-actionan ko. Bago magiging accredited facilitator ng UWA, ang dami ng mga problema na nalutas ko. No? Na mga OFWs. No? Hindi lang OFWs. Local na mga problema. Yan. Ano ang matutuhan sa PIDOS? Yan. Know your roles. Alamin mo ang roles mo. At as an OFWs, no? Salient points of standard employment contract. Mamaya isa-isahin natin yan. Know the do's and don'ts, no? Government programs, services for OFWs. Dito mayroong mga government services tayo. Like ISIS, tawag nito, PhilHealth, no? PhilHealth, may pag-ibig, no? Yan. Ayan, para sa mga benefits ng mga OFWs. Pero yung ito ay part na to ng UWA, no? UWA na to. Itong dapat, itong ginagawa ng UWA, o ng ahensya ng gobyerno natin, upang maiparating sa inyo anumang mga bagay-bagay na dapat mong malalaman para sa iyo at ng iyong pamilya. Okay? Yung, yan. Departure tips, yan. Ako din ang hawak niya mamaya. Health and safety awareness. Tips on personal finance, yan. Alam ko, tapos na yan. Lahat kayo nakakuha na ng ATM sa bangko. No? Ang iba, yan. Bangko ang maghahawak yan sa inyo. So, yun. Kayo, may mga ATM, kung ano-ano mga ATM nyo dyan, ingatan ninyo, sana sa inyong pag-uwi, may lamang pera yan. No? Ituturo ko rin sa inyo ang sekreto dyan. Although na kayo ay may mga ATM na sa pamagitan ng bangko, pero ako hindi lang hanggang ang usapan ay doon na makakuha ng ATM, no? Magkaroon ng pera, no? Pag-uwi ng Pilipinas. Ituturo ko sa inyo kung anong secret sa naging matagumpay na OFW na may dalang pera sa pamilya. Ituturo ko yun sa inyo mamaya. Okay.
Then, next, working overseas. Dangal ng bayan, strengthening Filipino values, no? Yan. Ito na. Lahat ng mga magandang katangian ay may tumbas sa code of discipline na kailangan sundin upang magiging matagumpay, no?